So dito po mga kababayan, sa isang balita na ito, may tanong. Hindi kaya daw sa confidential fund ng dating Pangulong Duterte nanggagaling yung mga pera, no? Para maging pabuya. Handa raw Pakinggan ho natin mga bossing, ha? maglusad ng preliminary investigation at case build-up ang Department of Justice sa mga naisiwalat sa pagdinig ng House Quadcom kaugnay sa Duterte drug war. Kabilang ang diagram ng daloy ng komunikasyon at perang pabuya sa mga pulis na makakapatay. Nakatutok si Jonathan Andal. I received a call from the President, Rodrigo Roa Duterte. Inilabas ni retired Police Colonel Royina Garma ang diagram na ito. Ayan yung diagram nga na nasa tuktok po ang dating Pangulong Duterte sa ilalim si Bungo, no, na sabi ni Bungo ano daw, ang sabi ni Bungo, wala akong kinalaman diyan. Sila lang yan. Di ba? Oh. Tapos si Bato nandoon sa bandang kanan. Na ipinakikita ang daloy ng komunikasyon at pera sa bigayan umano ng pabuya sa mga pulis na makapapatay ng drug suspect noong Duterte drug war. Sabi ni Garma, ang naglalabas noon ng pondo sa pabuya ay si Ermina Espino alias Muking, Assistant Secretary noon sa Presidential Management Staff at pinagkakatiwalaan daw ng dating Special Assistant to the President na si Senator. Ayan o, sinasabi si Bungo kasama, di ba? Kasama siya doon sa cash flow. Bongo. Mula kay Muking ipadadala ang pera sa mga bank account ni Peter Parungo alias Pedro na naging Yung pala ang pangalan nung sinasabi ni Garma. Peter Parungo pala alias Pedro. Kaya naman pala sabi ko, sino ba yun? Bakit alias Pedro lang? Pilit ko pong inaalam kasi mga bossing doon sa sa Team MR. Bakit Pedro lang? Bakit Pedro lang? Inayaan nila na Pedro lang ang tawag. Yung pala, Peter Parungo. tauhan daw ni retired Colonel Edelberto Leonardo. Si Leonardo raw ang nagbabayad ng pabuya sa mga operatiba. Ayon kay Garma, si Leonardo ang namuno Ayan PIDEA, Bucor, BJMP, ano pa ba yan? noon ng Davao-style drug war at nagre-report kay Go ng mga napapatay na drug suspect. Nanaman daw ni Garma ang daloy ng pera nang minsang makausap niya sa opisina ng CIDG si alias Pedro. Ulo, sir. Sabi ko, Ano sabi niya? Sabi ko, oy, bakit? Naku, ma'am, baka ma-amlak na ako. Kasi every week, malalaking amount of pumapasok. Saan? Nangamba na pala kasi nga pumapasok doon sa bank account niya, malalaking pera. Ang AMLAC po mga bossing kapag kayo, kunyari may mga transfer na worth more than 500,000 kapesosan. Or worth more than ng $10,000 mga bossing. Ayan, mag-uumpisa na magtanong-tanong ang AMLAC niyan, mga boss. Mag-uumpisa ng alamin, saan lang gagaling tong napakalaking pera na ito? Di ba? Ganun na. Sa bangko, ma'am. Tanong ng isang kongresista, hindi kaya galing sa confidential funds ang perang pabuya? 2017 hanggang 2022, lumobo ang confidential funds. 400 plus billion. Wow! Tingnan niya natin mga bossing, yung sinasabi ni Franz Castro. Ako po hindi po ako dito kay Franz Castro. Kumbaga, hindi po ako supporter nito. Kaya lang, kailangan natin pakinggan lahat, mga boss. Hindi naman po porket ayaw natin sa kanila, hindi natin papakinggan, no? Yung kanilang mga sinasabi. Nasaan ba yun? Si Bungo umiiyak. Ito. Ayan. Confidential and Intelligence Fund expenses sa ilalim ng Administrasyong Duterte, Office of the President, 4.5 billion, no? Confidential fund, Department of National Defense, etc., etc. 4.5 sa Pangulo. Next. Dito naman. Extraordinary and Intelligence expenses. Dito. 2016, 517 million. 2017, dito na nag-umpisa. Tama nga si Franz Castro. Dito na. Simula 2017, 2.5 billion. 2018, 2.5 billion. 2019, 2.5. At
Yung matatapos na, 3 taon na lang, ang kanyang panunungkulan, eh, sumagad na ng 4.5 billion. Ayun. Grabe, ano? Ang laki. So, talagang hindi may iwasang isipin ng mga kapwa natin Pilipino yan. Mag-speculate po, Your Honor. Talagang pagka si dating Pangulong Duterte, billion-billion, ano? Sabi pa ni Master Chief, parte niyan malamang nagamit na pondo din as mga pogo. Hindi ko po alam kung anong source. Sa susunod na Quadcom hearing tungkol sa Duterte drug war, iimbitahan din ang mga nasa diagram ni Garma na dinaanan umano ng reward money sa droga, gaya ni na alias Muking at alias Pedro. Ayan, ako po. Ito ang hamon ngayon sa Quadcom, no? Nandiyan sa listahan si dating Pangulong Duterte. At sabi naman po ni dating Pangulong Duterte, willing naman po siyang humarap, mga kababayan. O, ayan ha, willing humarap, Quadcom. O, si Bungo, nandiyan. Si Bungo, si Bato, nandiyan. Kailangan patawag nyo din yan. Di ba? Si dating Pangulong Duterte, masusubukan natin. Kung yung sinasabi niya na, haharap ako. Sige, pag pinatawag nila ako, pupunta ako. Masusubukan natin yan. Kung hindi lang po eleksyon, no? Ang dahilan kung bakit niya nasabi yun. Kasi election ho ngayon eh. Ma'am Chris Rowe, shoutout po sa iyo. Park Vincent, shoutout. Kasi po election ngayon eh. No? Baka iniisip ng dating Pangulong Duterte, pag sinabi ko na a-attend ako doon sa Quad Committee, lalakas ako sa lalakas ang kandidatura ko. Kasi isipin nila, wala akong inuurungan na tanong. Kaya kong sagutin lahat eh, no? Pag sumipot, totoo na sisipot siya. Pagka hindi, baka pang kandidato lang yun. Pang election lang ho yun, di ba? Sa Quadcom naman, meron kasi ho silang sinasabi, mga bossing no? Na kay Pangulong Duterte, medyo hahabaan nila ng konti ang kanilang PC. Kaya daw, pagdating kay dating Pangulong Duterte, hindi yung ganun kahigpit na pagpapatawag. Pero hindi daw po yun applicable kay Bato de la Rosa, kay Bungo at sa iba pang mga ipinapatawag nila. Hamon sa kanila yan ngayon. Nagsalita ang dating Pangulo, sisipot ako. Tapos, sinabi ng Quadcom, yung mga nasa listahan, ipapatawag nila, kailangan lahat yan. Hindi pwedeng yung mga nasa ilalim lahat. Diyan naman po natin makikita ang tapang ng Quad Committee. Susubukan pa namin makuha ang kanilang panig, pati na ang panig ni retired Colonel Edelberto Leonardo. Si Senador Go, nauna nang itinanggi ang paratang na involved siya sa operasyon sa drug. Sabi ni Bongo, wala po akong kinalaman dyan. Hindi po ako nakikialam doon sa mga laban kontra droga nila. Iniwas yung sarili. war. Ang mga revelasyon ni Garma dapat aksyonan na raw ng Department of Justice. Meron na pong aksyon dapat ang ating Department of Justice dyan. Effective siguro by this week, no? Meron na rin siyang mga interviews for preliminary investigation siguro. Ayan. Pero naniniwala ba ang Quadcom sa testimonya ni Garma at pwede kaya itong maging state witness? Hindi ibig sabihin na lahat ng sinabi niya ay kami ay kumbinsido na katotohanan. So kapag ito ay natimbang-timbang ng DOJ at siya naman po ay makapasa bilang isang state witness, I'm sure i-recommenda yan ng DOJ. So i-recommenda pwedeng maging state witness si Garma? Hindi, kaso to be fair ho, di ba? Meron din sinasabi na kumbaga issue ni Garma yung pagpapategi po doon sa kasamahan sa PCSO. Nako, medyo buhol-buhol ho, Maganda talaga, nasusubaybayan ho natin to, mga kababayan. Subukan pa naming makuha ang komento ng DOJ. Bukas ang Quadcom kung magpapadala sa kanila ng affidavit sina Senador Go at Bato de la Rosa. Lalo't sinabi na nilang hindi dadalo sa pagdinig. Takot eto, si dating Pangulong Duterte. Sabi ng Quadcom, nagpadala na sila ng imbitasyon kay dating Pangulong Duterte para dumalo sa pagdinig. Pero ayon kay dating Presidential Spokesperson Salvador Panelo, ipinarating sa kanya ng dating Pangulo na wala raw itong natatanggap na imbitasyon. Uy, parang, sino ba yun? Parang style Maharlika yun, Parang style Maharlika ho, mga kababayan, no?
na tipong ipinadala yung subpoena pero walang nare-receive na subpoena. Oh. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok. Since, ayan, nakikita naman po nila yung mga balita. Naririnig naman po nila yung mga balita na ipinapatawag po sila. Siguro kahit hindi na kailangan ng imbitasyon. Dahil nakita ko sa balita, pinapatawag niyo ako. Eto ako, pupunta na ako. Ganun lang naman po yun di ba? Kaya lang, yung Bato at Bunggo, ayan, wala. Nakikita ko kay Bato at Bunggo, mga bossing, sa mga susunod na panahon po, lalo na kapag hindi pinalad. Pag hindi pinalad, sa susunod na eleksyon, itong si Bato at si Bunggo, baka po last na nating makita sa Pilipinas, yung dalawa na yan. Baka fly like a butterfly na po yung mga yan, mga boss. Anyway, 50 minutos na din po tayong nagtatalakayan dito, mga boss, Chief Amo, sir. Ma'am Maritel T, shoutout sa iyo. Miss Pechay, Rebecca Limayo, Raymond Mebelo, Milo, Augusto Bartolome, and Alfonso Lopez, shoutout po sa inyo. Ako'y magpapaalam na po. 800 viewers, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, mag-like, and mag-share dito po sa ating live stream. Ayan po mga bossing. Chief Amo, sir, ako'y magpapaalam na po. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.